Hello guys, good day. For today vlogs natin ang mga kaboss Marlon para to sa mga bago sa channel ko and mga dati kong supporter. Para sa inyo to kung gusto niyo magsimula na mag-motovlog or magsimula na as vlogger, yan. Kaya ako as small creator pa lang, nagsimula ako. Bigyan ko kayo ng konting tips, konting tutorial na to about sa pag-motovlog. Ang set ko nga pala na camera para maging mas siya. Kasi ang camera ko nga pala guys, kung makita nyo, dalawa siya. Isang GoPro Hero 10, then isang GoPro Hero 8 na naka medium mode na siya guys. Kung makita nyo guys, meron na siyang mic dito sa labas na built-in sa GoPro, meron naman na. Then karagdagan na tong mic na medium mode, ni-install lang to, parang case lang ni GoPro. Binibili to around, nag-range to sa brand new is 5,000 sa market. Then kung second hand, may kinanbas ako last time, maabot siya sa 3K or 2 plus. Ito naman guys, kung mapansin nyo, yung set ko kasi sa helmet ko, ito yung battery ni GoPro, kasi ang capacity ng battery ni GoPro is 1-2 mAh. Sa tested ko sa biyahe o travel vlog, hindi siya tumatagal kasi na kung gusto mo mag-record na mas mahaba or long life ng battery is hindi siya masasatisfied sa gamit talaga. Kaya ang naisip kong paraan, yung bumili na ako ng power bank para nakakabit siya sa helmet. Dinikit ko lang siya ng magic tape. Ito guys, and ditanggal yan yung binili ko. Ang binili ko nga pala guys na battery is 3,000 mAh. Base dun sa last biyahe namin dito sa kung mapansin nyo sa vlog ko ng nakaraan lang dito sa north namin sa may Kasiguran na biyahe namin, Kasiguran Tibo Tidal. Yan yung sinubo ko. Baga talagang panalo tong ginawa ko na power bank. Then kay GoPro pwede siyang walang battery para hindi rin lumobo yung battery niya, kasi pag naka-install pwedeng lumobo siya. Kay lang to applicable guys nga pala, kay Hero 8. Hindi ko pa siya na-testing sa Hero 10 kung tingin ko hindi siya ubre, pero panandalian siguro pwede kung kasi ito talaga mare-recommend ko sa inyo guys, si Hero 8 na tested ko na pwede siya na power bank na gagamitin mo, ina-accept siya. Kumbaga pag in-install mo itong jack na binili ko na maiksi lang, sakto lang yan dito sa haba ng pagitan nito. Ayan, umiilaw na siya guys. Kaya nito mag-record na 3 hours straight yun. Depende yun sa angulo ng lugar or travel na long ride na pupuntahan nyo. Kaya yan, kung may sineset pa kami sa susunod, sana matuloy sa grupo namin sa Ilocos Norte. Sana kita tayo doon guys, at panoorin yung lahat ng video ko. Support nyo ako, and salamat sa lahat ng support ko at dadagdag, at
Thank you sa lahat. Appreciate ko kayong lahat. Support nyo. Thank you. Then, comment kayo guys kung ano pa yung gusto nyo i-review ko about sa pagmamotovlog. And other na ginagawa ko is sa akong mekaniko ng mga big bike, big bike and small bike. Kaya kasi yung talagang trabaho ko simula dati pa. Kaya galing ako sa motorcycle dealer. Almost 4 years ako doon na service mechanic. Ayun guys. Kaya kung ano may mga tanong nyo, pwede ko kayong tulungan or bigyan ng tips, idea sa mga gusto nyo malaman about sa motor or sa pagbablog, ganun. I-share ko sa inyo kung ano yung mga nalalaman ko. Then ito nga pala guys, kagandahan nito guys, meron din akong nilagay na intercom. Gear elect yung nilagay ko. Hindi ko pa siya na-testing sa ibang pero base sa mga intercom kasi mas connectable siya sa mga kabrad niya. Pwede mo lang siya magamit, connect sa Truecaller sa Messenger, ganun. Pero yung actual connection hindi nagko-connect. Gaya ng kung bili kayo ng mga branded or basta same brand dapat pag intercom. Then naglagay pala ako dito guys ng mic. Mapansin nyo ito, yung nakalawit na to. Nabili ko lang to sa Shopee guys. Ang presyo na itong mic ko na to, ipakita ko lang din sa picture, sa screen kung ano itsura na ito. Ayan. Nasa lang to guys, nasa 150 kasama na shipping or 130 plus mga ganun. Ito naman guys yung battery na power bank na to. Ang range nito sa price mga mga 500 na. Ayan guys, ito lang. Ito nasa itong wire na itong binili ko. Piliin nyo Type-C kasi ito Type-C itong female, then ito yung male nya, male Type-C. Ito connect dito kay GoPro para mag-continue siya sa record and charge. Parang nagcha-charge na din siya instead na may battery, pwedeng talaga magamit ng wala. Baga nami-menos ko yung yung battery na to. Baga bubiyaya ko na full battery lahat tong itong reserva kong battery. Ayan guys, 4 lahat to yung mga battery ko. Ayan. Kaya ngayon kung maubos ko tong karga na itong power bank nilagay ko, ito namang battery isasalta ko para continuous pa rin yung record ko. Yun yung na-discarte. Then, pagka naman mag-interview or mag-vlog ako, bumili din ako ng ganito guys. Karagdagan ng mic para mas malinaw yung voice na mare-record natin. Then, ito pa. Additional na lang to. Pagka gusto mo mag-record din, ilalagay mo yung GoPro dito. Sa Shopee lang din to guys. Ayan. Ito mo ilalagay. Ayan. Ito na lang din. Then, tinatanggal ko lang tong stand nya. So, connect dito. Yun lang guys. Sa mga bago kong viewers, comment lang kayo, and thank you sa lahat ng sumusupport sa akin hanggang sa umpisaan. Sama-sama tayo hanggang hanggang dulo. Kung maparami tayo, ayun, support ko din kayo kung ano yung mga concern or tanong nyo sa mga motor nyo, ganun. Basta comment lang kayo guys. And kung nagustuhan nyo itong video na ginawa ko guys,
at sa mga bagong viewers, pwede nyo kung paki-like and share and subscribe. Pindot nyo na din po yung bell button para lagi kayo updated dito sa channel ko. And guys, see you guys sa mga susunod kong tips. At gagawa pa ako ng iba pang tips. Iisip din ako ng iba pang tips na tuturo sa inyo or about sa motor, ganun. Pwede rin. Ayun guys. See you. And thank you sa lahat. Thank you for watching guys. Guys, thank you.